Magandang araw po mga kawangis ko! Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Shahid. Sa mga kapwa ko OFW dyan kung saan man dako ka man ng kamunduan ng mundo, subscribe nyo naman ako at i-like sin ang aking mga videos. Alam nyo, ang pag-uusapan natin ngayon mga kawangis ko tungkol kay President Bongbong Marcos. Dinala sa ospital yung kay Claire Castro, pero hindi naman may explain masyado ni Claire Castro kung ano ang kanyang sakit, kung ano ang sakit niya. Hindi ko alam kung pinagtatakpan or nasobrahan sa soft drinks. Kaya, ang daming sibiring mga haka-haka na din natin makakalimutan kung bakit dinala sa ospital, nagkasakit siya. Ang sinasabi lagi ni Auntie Claire, pagod na pagod daw sa trabaho. Anong trabaho bang lagi niyang sinasabi? Pero hindi naman niya elaborate ni Claire Castro kung ano talagang trabaho talaga ni Marcos Jr. na lagi niyang sinasabi niya. Ano kayang trabaho? Kasi kung titignan natin mga kawangis ko, wala naman tayong nakikitang mga improvements na sinasabi dati ni Marcos na build better, more. Asan ba yung build dyan? Asan ba better, more? May nakikita ba kayo dyan na build better, more na sinasabi niya? Kaya laging sinasabi niya, Auntie Claire, pagod sa pagtatrabaho sa gobyerno. Alam mo, marami dyan ang hindi naniniwala sa ganyang usapin eh. Dinala sa ospital. Dapat kasi ni Auntie Claire, nililinaw niya kung ano talaga ang sakit ni Bongbong Marcos. Ito, panoorin po natin ang kanyang press con ni Auntie Claire. Press corps. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did the President experience last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days, or should we expect the President to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya, malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulo. Related question, if I may, please. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, have you personally seen the President, and can you tell us your observations of his overall condition? Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Thank you. Good morning, ma'am. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po, mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit no madaling araw po ay nitatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na ayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po, na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Okay. Isa pang question, ma'am. Sabi po ni MMDA General Manager General Nicolas Torre III, hindi pa siya retired sa PNP at
hindi po siya nag-file ng optional retirement, taliwas po sa sinasabi ngayon ng NAPOLCOM. Paano po natin maire-reconcile yun ng executive, considering na yung executive po ang nagtatalaga ng mga opisyal natin sa gobyerno? Wala po bang magiging conflict doon? Opo. Nakausap po mismo natin si General Torre at malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding. Pero muli, the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits. Ito si mga kawangis ko, ito si Auntie Claire, kahit anong pilit na sinasabi ng mga newscaster sa pagtatanong kung ano talaga ang sakit ni Marcos Jr., sasabihin niya, hindi niya raw na itanong. Anong klase kang ano kaklaseng PCO? Diba? Grabe yung mga pagtatakip. Kailangan din malaman ng taong bayan ko ng sakit niya, kung bakit nagkaroon siya ng problema sa health niya. Ano kaya? Kaya hindi maiwasan mga tao na magsalita na baka nasobrahan sa soft drinks. O baka nasobrahan sa sa kakain ng Alam niyo na yon kung ano bang ito si Auntie Claire, kahit pilit niya talaga, kung gusto niya talang pagtakpan ng isang mga kawani ng gobyerno, pipilit niya talagang pagtakpan. Hindi niya talaga sasabihin ng diretsang salita. Nakakita na spokesperson ka ng Malacanang, ang itatanong mo lang sa kanya is, dinala ka lang, nagkasakit ka? Hindi mo ba itatanong na, o ano ba ang sakit mo? Dinala ka ba sa ospital? Kung saan ospital ka ba dinala? Hindi ba itatanong mga ganun? Sasabihin mo lang, may sakit siya. Ano yun? Nagtanong ka pa. Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo ngayon sa taong bayan na kailangang malaman ng taong bayan na nagkaroon ng problema sa health si Marcos Jr. Tapos hindi mo naman masabi-sabi kung dinala sa ospital o doon na lang mamamahinga sa Malacanang. Sasabihin mo, hindi, nagtatrabaho siya. Liko Sabi, nagtatrabaho pa raw sa Malacanang. Tapos sinatanong kung after few days ba bago siya magtatrabaho, sabi ng isang newscaster dyan. Sabi niya, hindi. Mamaya meron pa siyang mga private na mga kausap. Di ba? Talagang hindi mo alam kung may sayad din to si si Claire Castro eh. Hindi niya sasabihin kung anong sakit, kung saan siya pwedeng mamahinga sa Malacanang o sa ospital. Walang sakit. Yung pala walang sakit. Kung wala siyang sakit, bakit nagkakaroon ka pa ng anunsyo kung walang sakit? 'Di ba? Yan ang problema kay Auntie Claire. Kung pwede niya pagtatakpan niya. Tingnan mo naman ngayon sa nangyari naman kay General Torre. Ang sabi naman ng PMP tungkol sa magre-resign na si Torre sa kanyang retirement. Sabi naman ni Torre pati siya, wala na pa naman daw sinasabi si General Torre na sa retirement niya. Ang gulo, 'di ba? Pero nagkaroon ng press release yung PNP. Ang gulo. Ang gulo talaga eh. Ang gulo nilang kausap. Hindi alam kung ano bang pinagsasabi nila. Ganyan ba talaga sa administration? Hindi yung iisa lang ba ang kanilang sasabihin? Talagang iba-ibang kanilang sinasabi, kaya nakakapansin yung mga tao na parang ito ba nagtatakipan na lang to sa mga sa mga problema sa nangyayari sa gobyerno eh. Kasi nga hindi talaga iba-iba talaga ang kanilang mga litanya. Iba-iba ng mga litanya. O ayan mo na mga kawangis ko, hindi. Sa mga kapako OFW dyan, please subscribe my channel. And bye-bye and masalam muna sa ngayon.